Praise God. Aton pasalamatan ang Ginoo labi na sa mga tatay sikan nga gigamit sa Dios niini nga kahaponon. Praise God labi na sa kay Bradudong. Amen. Kadayon labaw sa tanan padung na ni sa mga nanay pod. Amen. So praise God, ang tanan gamiton para sa kaymayaan sa Dios. Once again, ako kamo hangyoon sa pagbarog. Aton basahon ang aton teksto. This is one of a very familiar nga text. Pero ang pulong sa Dios is inexhaustible. Walay pagkaubos ang iya kamatuoran. Kini nga verse, maihap lang naton, pero mawali na to ni mga usa ka bulan. Ini nga verse, syado kalipot, pero aton kini mawali bisan pa man mga usa ka buwan. Baliko naton ang ini nga gitawag passage tungod kay para gini diri sa sini nga simbahan. Kay ini nga topic, it is talking about Christ manifestations. Ingon pa dere, for where 2 or 3 are gathered in my name, gathered together in my name, si Christ tayo nag-ingon, I am there in the midst of them. So kulang taon na ton, this is one of the I am statement declarations of Jesus Christ. Amen. Let us pray. O Diyos nga labing amanang, nagapaubos kami sa amon kaugalingon, kag amon ka ginalift up sa tunga namon. Tungod kay ang pinaka-importante sa simba, ang imo presensya, O Diyos. Right now, we ask thy favor, kag ang imo, O Diyos, kaalam ihaplas sa amon tanan. Walay imposible kung ang imo presensya anaa sa taliwala namon. Walay mga malisod nga mga butang kung ang imo presensya anaa sa taliwala namon. And right now, ang imo Ginoo Dios balaan nga Espiritu Santo magatudlo sa amon labi na sa sini nga mensahe karon nga amon tun-an. Gidaig namon ikaw kag i-acknowledge namon ikaw sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Kitang tanan magaingon, amen kag amen. Magalingkod ka tanan. And you know, ining nga verse, kung lang taon na ton, ang Matthew 18 sa verse 20, many church and leaders misinterpret this verse. Tungod, may mga gitawag pastors o leaders sa simbahan nga ang ilang nga mindset ila gipagamay kag dayon para sa ila ang kasagaran nga sayings moingon dayon sila duwara og tulo ang gikinahanglan sa Dios. But no, these phrases or 2 and 3, it is talking about sa gitawag enlargement sa kingdom sa Dios. Either 2 or 3 or 4 or 5, because sa grammatical nga structures, kung lantaw na ton, ini nga verse, ang verse 20, tungod ang pagtuon sa Biblia, importante ang part sa speech. Kung lantaw na ton ang verse 20, ang gingamit diri ni Kristo Jesus is plural. Amen. Not singular. Moingon gani kag plural, so God expect more than, and God expect equality and quantity. Amen ba? Meaning, dili lang kay magpabilin sa 2 o 3, but the Bible says it is talking about sa sining nga passage as quantity. Either 2 or 3 or 4 or 5. Kadayon, kini nga verse, kung lantaw na ton, there are a twofold highest question sa sining nga verse. Number 1,
what is the greatest missing of the church today? Ano karon ang pinaka-importante nga butang nga nadula sa simbahan? I believe dili ang attendance. It is because masugot ta kag sa dili, still may attendance gyud. Amen ba? May pastor ta nga kauban dito sa Bukiran, sa Manara, or something sa Bukiran sa Alimatok, ang iyang membro upat lang kabuok. Amen? Bisan magkainano, may membro gyud ang simbahan. Ang Biblia, yes of course, dili kini mao ang punto ni Kristo Jesus, pero sometimes in reality, may mga church nga mao lang ni ang volume nila. Sahay, kung mangihi ang usa ka membro, tulo na lang mahabilin. Dayon, dili pod kalikayan nga ang usa niya ka membro tungod kay may bata nga gamay, paghilak mo gawas pod, duwa na lang ang bilin. Ingana. Dangtan mga pila ka tuig namatay pag yun ang usa. Ingana. Sana lang ang nabilin. So, dili kini ang greatest missing sa church. Amen? May usa ka pastor samtang nga nagawali siya, sa dugay na niyang wali tungod kay gabi man ang ilang panimbahon, kag dito sa bukid tungod kay walay elektrisidad, ang gigamit ang Petromax, di ba? So sa dugay na niyang wali, hangtod nga ang usa ka buok maulang ang nahabilin. Pag niya wali ingon siya, Brad, praise God, bisan na mauli na ang uban pero ikaw nagpabilin. Ingon siya, abila nimo pastor, kundi lang na akong Petromax, ganiha pa ko ni pauli. So ako nagto, yes, it is not financial. Kaya nga naman, bisan magkinaon sa may offering yun ang church, di ba? Dili pod service, dili pod mga talent. Kaya bisan magkinaon sa may talent yun ang mga gitawag Kristohanon bisan magkinaon sa. Kaya nga man, dili magyud matago, may mga Kristohanon nga grabe ang boldness. Di ba? Nga, yes of course, ang Biblia nagambal, dili kini mao ang pinakadako nga nawa sa simbahan. It is not a building, it is not the attendance, it is not the financials, but you know, the greatest missing of the church today, waylain ang presensya sa Diyos. Amen. Kag amo ni ang needs naton diri sa mohon. Abi mo lang, daghan nga mga masilay naton seminars, idea, labi na ang himuon sa mga gitawag leaders kag mga simbahan, agud nga mapatubo ang church. But you know, according sa akong experience, gawas kung dili nimo maalahin ang imo kabuhi diha sa presensya sa Dios, ini tanan is almost nothing. Yes, sang sa word for the word pa kami, dili matago, sa usa ka buwan may ara kami gitawag seminars, mga pagtudlo 101, 102, 121. Yes, of course, equipped sa gitawag sa mga seminars, but sad to say, kung dili ka maka-align sa presensya sa Dios, everything was turned to nothing. Nga man, the greatest missing of the church, it is not equipping by means of knowledge in secular or something, a human idea. The greatest missing of the church is the presence of Christ. Amen. Mauning nadula karon sa mga simbahan. Yes, of course. Amo na nga may mga simbahan kung musimba ka, dili nimo gyud mabatyagan ang presensya sa Dios. You cannot feel the presence of God. Hindi nimo masinati ang kaayo sa Dios kay nga man ara ang kauga, ara ang kalaay, ara ang kamingaw, dugangan pagayod may mga simbahan nga magsimba nga murag ang pagsuod sa simbahan halos grabe kabalaan nga murag dili na makapatay sa lamok perti kabutan. Ingana bisan may katawanan di gyud mo katawa. Hastang mingawa nga simbahan. Murag magwang na lang gamay sa St. Peter. Ingana.
But you know, the Bible says, dili kini mao ang mga butang nga nawa sa simbahan. Amen ba? Ang Biblia naghambal is of course the number one thing nga nadula sa simbahan ang presensya mismo ni Kristo Jesus. Kag amo ning needs naton, amo ning pangitao naton, amo ni ang aton longings. It is Christ's presence. Tungod ako mismo nakahibalo, if you look even in the Old Testament, may mga butang nga unexplainable nga nahitabo kung ang imo kabuhi maplastar diha sa presensya sa Dios. If you read in Aaron's rod, amen, ang sungkod ni Aaron. Ang sungkod ni Aaron, sa diha nga nagmahay na ang mga gitawag leaders sa tribo sa Israelites as almost mga 12 ka mga tribo. Kay kung lang taon na ton ang Old Testament, ika-13 tribes ang tribo ni Levi. Pero why sila gi-considered as na belong sa tribe? Kaya nga man, ang bahin nila amo ang Dios, which is ang mga Levites nga mga tao. Kag sa aton karon nga kapanahunan, we are considered as Levites. Amen. Karon sa nagbagulbol na ang mga pangulo sa mga tribo sa Israelites, nga miingon sila, si Moses lang ba ang gigamit sa Dios sa pagpakigsulti kanato? Si Aaron lang ba ang gigamit sa Dios sa pagpakigsulti kanato? Hangtod nga ang Dios nagbuhat og usa ka matahom nga pamagi. Silang pa sa Dios, dadaan ninyo tanan nga sungkod as representative sa tanan nga tribo. Adto dito ang sungkod ni Aaron. Ang usa ka sungkod, kung lang taon na ton, gikan siya sa almond tree. Ang almond tree, kung lang taon na ton sa Bible, ang use niya, ang iyang nga buwak, amo ning ginabutang dito sa templo as talking about to display the temple. Kaya nga man ang church, dili kalikayan, may mga buwak yun. Di ba? Amo gani na nga sa aton karon nga panahon, tungod kay labi na diri sa bantayan, murag mahal-mahal ang buwak, amo nang kasagaran, plastic na lang aton ibutang. But in the Old Testament, that is natural kag fresh gyud nga buwak, kag amo ni ang usa sa buwak sa almond tree, if you read in the Bible. Kag dili lang kay ang buwak niya ang ginagamit dito sa templo, ang iya pod nga gitawag bunga ginahimo kini nga lana. Ang Biblia naghambal as being almond tree. Para sa almond tree, ang iya pagpaningkamot nga paano siya magtambok, paano siya makabuwak, paano siya makabunga, ang tanan gihimo niya, labi na kung mukadto sa iya ang iyang agalon, kag butangan og abono ang iyang punuan. So malipay siya sa matagbisita sa iyang agalon. Amo na nga maningkamot siya sa pagkaon sa tanan nga mga nutrients ngara sa duta. Aron nga ipanghambog niya, ipasigarbo niya, nga nindot ang buwak niya o ang bunga niya. Pero dili mao ang naa sa iyang hunahuna. Tungod sa hunahuna sa amo niya, dili buwak ang gikinanglan sa iya, kundi ang iyang lawas, tungod kay himuon siya nga sungkod. Amo ni sa kabuhi naton. You know, sometimes may mga expectation ta diha sa Ginoo nga nagtuo ta nga amo na, pero lain diay ang plano sa Dios. Kuha ninyo? Karon, usa ka beses, dili naman abono ang gida, wasay naman kay putlo na siya. You know, sometimes maka-question ka, why Lord? Amen? Naningkamot ko para nga magtambo ko, pero karon giputol ko nimo. Pagputol, gikagisan pagayod. Paguman sa kagis, gibuad pagayod sa init. So, ang usa ka almond tree, right now, he is not a tree. He is what? A rod. Patay na siya nga kahoy. Kaya nga, sungkod na siya. Patay na siya nga kahoy, why na siya kabuhi, why na siya panit, why na siya dahon, labaw sa tanan, why na siya gamot, why na siya singgitawag bunga kag buwak nga ikapanghambog niya. Ako na usahay ang Ginoo naton. Mabito ng sulti nakon, labi na dito sa gitawag sa prayer meeting, ang Dios, gusto sa Dios nga i-vacuum kaniya. Labi na sa gisulti na kong buntag. Kaya nga naman, hindi makalihok ang Diyos, kundi mabakyom ang kabuhi nimo. So right now, ang almond, he is not a tree. Right now, he is what? A rod. Usa na siya kasta. Amen. But you know,
Ang Biblia nagambal, patay na siya nga kahoy, way na siya kabuhi. Pero sa gibutang siya diha sa Ark of Covenant, sa kaban sa kasugtanan, ang Ark of Covenant, it is symbol of God's presence. Amen. Pagkaaga, ang sungkod, gikuha, amazingly, without roots, why siya panit, pero namuwak siya. Nga, tungod kay gibutang siya, diha sa presensya sa Diyos. Kag maoni ang muhon. Ako nagtuo, ang solusyon kag ang kalambuan sa simbahan, why nagadipindi sa abilidad. Nagadipindi ni sa presensya sa Diyos. Amen. Patay na siya nga sungkod, why na siya buwak, why na siya gamot, amen? Why na siya panit, pero amazingly, sa gibutang siya dito sa Ark of Covenant, namuwak siya. Ang pagpamuwak niya without roots. Amen? Why gamot? No soil, pero namuwak siya. Ang Biblia nagambal, ang source sa iyang buwak, why nagikan sa iyang gamot, why nagikan sa yuta, kay why na siya attachment sa yuta, ang pagpamuwak niya, buhat na sa presensya sa Diyos. Kagamunang ibutang naton sa aton hunahuna. Ibutang naton sa aton hunahuna, anuman kadako sa problema, anuman kadako sa sirkumstansya, anuman kadako sa palaligban, ang presensya sa Dios amo ang solusyon. Amen. And this is what the Word of God nag-state ni Christ. You know, just imagine, mabito na nga sulti na ko na, ining verse, shadow ni kamubo, pero mawali na to ni sulod sa usa ka buwan. Ang mana, ang ginapaulang sa Dios dito sa Israelites, matag kaadlawon. Ingon pa ang Ginoo dito sa Exodus chapter 16, kung lantaw na ton ang Biblia, gisugo niya ang mga Israelites nga mubangon sila sa Yopa sa kabuntagon. Kag amo nang usa sa mga gitawag, itudlo ko naton diri ang sekreto sa Kristohanon nga magmadaugon. Ang Biblia nagambal, mubangon sila sa iyo, kay nga man, mamuot na sila sang mana. Ang mana, mao kining pagkaon sa mga anghel. Amen ba? Kay nga naman, kung masigahan na siya sa adlaw, ang mana matunaw na. Amo nang nagakahitabo. So meaning, kung adlaw ka na magbangon, way ka na mana nga may mapuot. Kay mapuot lang nimo siya, mintras nga ang adlaw, dili pa magsiga. Mauto, usa sa mga kauban naton sa kadisingon siya, nak, bangon na kamo. Kay kung mag-uwan og kwarta, wa gi kamo may mapunit. Nga na. Kaya ang yanak, mubangon, tag alas 10, tag alas 9, muliso, nagliso ang yanak, nagingon, pa, may lang kong kwarta, kung mag-uwan uroy og bangkaw, una ka mo mamatay. Nga na. Palo ka na sa mga anak nga adlaw na magmata. Nga na. Di ba? So ako nagtuo, yes, of course, kinanglan kadlawon pa para nga may mapuot sila. If you look even in a natural things as a human point of view, interviewhan ninyo ang mga negosyante nga nagsaksi sila sa ila business. Ano oras sila magmata? Kadlawon pa. So, that is the secret sa kabuhi sa usa ka nagmainuswagon. Let's say, ang estudyante nga nagmauswagon siyang profession, anong oras siya magbuta? Di ba? Initanan, amuning sekreto po diha sa espiritual. Kay kung kadlawon, mamuot sila sa mana. Pero kung musiga ng adlaw, matunaw ang mana. Kag ang Diyos mismo naghambal, himuo nila matag-adlaw gyud. Pero sa ika-unom na nga adlaw, dublihon nila pagkuha. Kay nga man, itagana nila sa sunod adlaw, kay ang adlaw sa Dios, way mana nga ipaulan ang Ginoo. Kuha ninyo? Ang adlaw sa Ginoo, way ulan sa mana, according pa sa Exodus chapter 16. Ang Biblia po naghambal, kung damuon nila pagkuha, let's say, for example, si Brad Julie, pila ka buki mo anak ka ni Brad? Kunom. Mukuha lang siya mana, depende sa ilang konsumo matag-adlaw. Kung damuon niya pagkuha, ang sobra mapanos, grabe ang Ginoo. Kung ang iya pod makuha gamay ra, igo ra gyapon sa ila. Kung damuon niya pagkuha, kag iya itagana sunod, pagkaog mauluro na.
Kaya dayon, kung panahon na nga iya na sa Dios adlaw, kung mugawas ka, walay mana nga mag-uwan. Meaning, walay rasyon nga gikan sa Dios. Amo nang problema pod sa kabuhi sa mga Kristohanon. Kaya bisan adlaw na sa Ginoo, mangguwa gyapon kag mangita. Hinga na. No. Even in the Old Testament, karon amo ni. Ang mana nga mapanos, ang mana nga matunaw, ang mana nga magbaho. Amazingly, sa gibutang dito sa Ark of Covenant, which is the symbol of God's presence, ang mana wala na panos, ang mana wala nagbaho, ang mana wala na tunaw, kay nga gi-preserve siya sang presensya sa Dios. Kag amone ang mahitabo sa simbahan kag Kristohanon kun ang kabuhi niya ara idalog sa presensya sa Dios. Meaning, may divine preservation ang Ginoo. Bisan may gibatyag ka sa lawas, pero sa gihapon, preserbaron ka sa Ginoo. Healing, provisions, everything makita naton diha sa presensya sa Dios. Because ang presensya sa Dios, not only us doing supernatural things, the Bible says it involves healing and miracles. There is a preservation. Amen ba? Kag amuning statement ni Christ, for where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Amen ba? I am in the midst of them. So the Bible says, the greatest missing of the church today, yes of course, why iban ang presensya sa Diyos. Baliko na ton, sa aton karon panahon, kay ngaman, if you look in the Bible, kabi nyo lang sa pagkatinuod, ang Biblia, nabasa naman yun ako ni from the Old Testament going to the New Testament, apil na ang Apokripa, ang 72 books sa libro sa gitawag sa mga Katolik as duway version. Ang Dios gadili sa tao dispensationally, meaning may kapanahunan kag may ara timing ang Dios. Let's say sa aton pod kapanahon, yes, kamo mismo nakahibalo, we are not nagpabilin sa Stone Age. Ano ta karon nga age? We are now in a computer age. Ang aton lang itsura daw Stone Age, pero we are in a computer age. Sa inyo karon, sino nagtrabaho diri sa opisina ang gigamit ninyo typewriter pa? Sino nagamit diri pa sa inyo typewriter? Wala na. Nga, we are now in a computer age. Amo po na ang dealing sa Dios sa spiritual. Panilagi ninyo, ako I observe everything and I discern a lot of things. Mga 1960s, 70s, 80s, nag-click pa ang dispensation sa crusade. Makita gyud nimo ang milagro nga may mga naayo gyud sa krusada usa diha atong iloy nakon nga bag-o lang namatay. Ako mismo produkto pod ko nga giayo. Kay nga amo tong dispensation gyud sa lihok sa Dios. Pero karon nga may mga krusada nga ginahimo, dili ka gyud kakita nga may mga nag-ayo. Nganuman, lang tawa karon ang may mga nagkrusada, gituyukan sa video. Hindi ka nakatagna sina nga nag-video siya. Ano ang purpose sina nga nag-video siya? Base kung ginapadala na dito sa gawas. Nga pareha sa una sa simbahan namon dito sa Bacolod, ang puya nga naligo sa puso nga nagukas gipicturan kagibutangan og report ini nga bata he needs relief. Why dagom ni lang tawa ninyo nagukas nakita nga tubangan? Dangtan pila ka buwan nag-abot dayon ang relief goods gikan sa gawas. Nga way nag-click karon kay nganuman lain na ang motibo. There is something wrong. Wala na ang presensya sa Diyos. Amen. Lain sa una ang ako naabtan. Ang mga evangelist nga nagakrusada, ga-fasting tag 40 days.
Antes mo barog diya sa gitawag sa plaza. Gapuasa tag 40 ka adlaw, 40 ka gabi, pero karon ang nagakrusada karon, imo makita 24 oras ara sa telebisyon, ara sa gadget. Paano man nimo maingganyo ang presensya sa Dios nga ang imo kabuhi way tarong nga konsekrasyon? Amen. Nga, what is the greatest missing of the church today? It is not ability. It is not a secular knowledge. The greatest missing of the church today is Christ's presence. Basahan ninyo sa Biblia. Amen. Kung ara lang ang presensya sa Diyos, may matabo. Kagamuning i-desire na to. Let us desire God's presence in our lives. Amen. And then, the second questions, kung lang tao na ton sa sining nga gitawag na passage sa Matthew chapter 18 sa verse 20, really Christ is the center of every gathering? Si Kristo Jesus ba amo gyud ang sentro sa tagsa ka gitawag gathering? Kay nga man dili tanan gathering si Christ ang center. Amen. Amo nang aton lang taon gyud sa sining nga passage because sa tagsa ka gathering, let us put Jesus Christ His proper and right position. What Jesus Christ really His right position? He is in the midst. So meaning, even this church, ang sentro dili ang pastor. Amen. Tandaan naton, ang ulo sa sininga simbahan, si Kristo Jesus. Amuning kulang karon sa matag simbahan. We are imposing human roles. We are imposing human ideas. But where is Christ now? Amen. The head of the church, Jesus Christ. Amen. So let us put Jesus Christ His proper and right positions. Jesus is what considered in our midst. Meaning, kung si Kristo Jesus ara sa tunga, ining duwa kag tulo, alalangay ni sila. But, kung si Jesus dili ara sa sentro, dili alalangay ang duwa kag tulo. Amen. Ang Biblia ko lang taon na ton, there is what a fatal hindrances. Why Christ's presence is almost missing. Amen. There is what a fatal hindrances. Why Christ's presence are almost missing. Lantaw na to ang mga fatal hindrances. Because the Bible says, kung lantaw na to sa sining verse, sa Matthew 18 verse 20, yes, there is what an order, an arrangement. Amen? There is what an order, an arrangement. May upat ka order kag arrangement within this verse. Kung i-divide nimo sa grammatical nga structures ini nga verse, there is what a four order and arrangement. The first one, siling pa dito sa Biblia, ang word na 2 or 3 speak about the congregations. Amen. Ingna imo katapad, ikaw ni Brad. Amen. They are what? Gathered. Gathered together. Amen. Amen ba? Dito sa Iloilo, ang seminar sa una sa Dun 2000, ang gipanguwa ng mga musician, gikan sa gitawag sa kalibutan, kay may mga church usahay nga nag-hire, amo na ang ilang mga musician usahay, taglima ang arios, may arios pa sa ilong, inga na, pagtindog na sa pastors, kay nag-start na ang gitawag, ang seminars, ingon siya, mubarog tatanan, kag aton kamustahon ang aton mga utod. Kantahon naton we're together again. Pagtindog na ang vocalist kay gikan mapod sa gitawag sa gawas, ang gikanta dayon together again. Hindi Peregrina. Kana. Amo na problema. Dito sa Kapis nagingon si Gingging, magabarog tatanan, magkamustahay takag, maghimamatay ang matag usa. Oh, ang Iloy ni Blas nagingon, ano gali ni nga welcome patyanay? Kay Hilonggo man.
Ingon si Gingging, mubarog ta kag maghimamatay ang matag usa. Ingon dayon si Pastor Alani, ano gali ni nga tipon patyanay? So, 4:3 speak about the congregations. Amen ba? Pero ang mindset naton wala dire ang buot ipasabot ni Kristo Jesus nga magkontento lang. It is talking as quantity. 2, 3, or 4, meaning there's no such thing as limitations in the eyes of God. Kada yun, the second things, it is gathered together. Harmonious gathering with one spirit. Amen ba? Because sometimes, kung wala ang presensya sa Diyos, if presence of Christ amazing, may arapod missing sa tunga. Ang harmony sa congregation. Amen ba? Amen. Inang gitawag, ara ang kiring, ara ang paghigugmaay, ara ang pagpalanggaay. Di ba? Na mo ingon dahil sa una sa nagsimba patas dako nga simbahan, maghinatagay kita og panagdait. Di ba? Pero ang iban, di ba? So meaning, this 2 or 3, amen, nagkasabot sila, speak about a harmonious gathering, amen, may unity, may malipayon nga kasing-kasing, may pagsinabtanay, di ba? Amen. Amo ng church. Amo ganin nga kulang taon na to ng Ephesians 4:4, siling padriya, may usa lamang kalawas, ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom, ug alang niini gitawag kamo sa Dios. Praise God. Pakpakan na to ng Ginoo. Ang Psalms 133, dito sa New King James Version, siling padriya, behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Amen ba? Aton dire i-underline ang word nga dwell. Amen. Dili kini, and I do will. No, that is the word dwell. Amen. Ang word nga dwell means is smelted. Anong word nga smelted? Ang word nga smelted came from root word, imo makita, gikan sa scrap. The word smelted came from the word scrap. Kinsay nakaagi pamalit og scrap? Di ba? Malit ka mo, Brad. Mamalit kag mga puthaw, ingana tanan mga puthaw nga mga lata. Amo ning ginahimo. May ara pinakadako nga conveyor kag kung dadon na dito sa gitawag sa mga kompanya sa steel, ang tanan nga klase sa mga puthaw, ano man ang design niya, ano man ang shape niya, grabe na ng taoy niya as something hindi na mapuslan, ginabutang na dito sa tunawanan. Amo ng word nga smelted. Amen. So meaning, parehas ta sini. Lingayan nyo tapat. May lain-lain ta nga taoy sa kabuhi. Di ba? May lain-lain tagkatok. May lain-lain tagmaoy. Lain-lain tagkinaiya. Amen? Lingayan nyo tapat, di ba? Dili ka mo pareha. Dayon na mo ni. Gihulog ta dito sa hudno. Ang kompanya, kung ano ang ilang produkto, let's say, gitawag steel plate. Ang tanan nga scrap, perti kadamo na, ano man nga shape or something, diin man gikan nga scrap, gikan ba na sa bisikleta, gikan ba na sa gitawag sa mga lansang, gikan ba na sa mga kabilya, pagbutang na dito sa gitawag sa nagsigang nga hudno, pagawas diha, hindi na na-scrap.
steel plate na siya. Ang steel plate, pila ka buok scrap ang naa diha. Pero naisa na lang sila. Amo ning church. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen ba? Lain-lain ta og maoy, lain-lain ta gama sa kabuhi, pero kung magpadayon ta sa pag-alagad, katapusan, usa na lang ta. Amen. Pero di pun mahitabo nga mapariyatag naong. Kundili, usa na ta ka espiritu, usa na ta ka gitawag lawas, usa na ta ka gitawag paglaom, usa na ta ka gitawag tinguha. Amo na ang word nga duel. Meaning, ang daghan nga parts nga scrap, ang steel plate na tingob na dito tanan. Why? It is because sa word nga duel. Kag ang hambal dahil diri sa verse 2. It is like the precious oil upon the head running down on the bird of Aaron running down on the edge of his garment. Sa bungot niya, manaog sa kwilyo niya. Meaning, there is what a blessings kung ang church magkahiusa sa pag-alagad, magkahiusa sa pagsimba, magkahiusa sa usa ka panglantaw, magkahiusa sa isa lang katumong kag tinutuyo to lift up the name of Jesus. Amen. Meaning, ini nga verse may malawom nga kagustuhan nga mahitabo nga gusto lang taon ni Kristo Jesus sa kabuhi na to. Amen ba? But yes, of course, this Bible says, first is the word 2 or 3, speak about the attendance, speak about the congregations, and the second things in gathered together. Yes, of course, the Bible says, kung lang taon na to, it is talking about a harmonious gathering. Amen. Ara ang kiring, amen. Ara ang gitawag pagsinabtanay, ara ang pagdinawatay, ara ang pagpinasayluay, meaning ang magbugos aton ang gugma ni Kristo Jesus. Amen ba? Kay kita nga daan mga lablorn ta nga mga tao. Nagdako ta nga way ta gihigugma pag-ayo. Kasagaran sa aton wala naton na-experiencehan ang gugma sa aton bana. Amen? Why naton experiencehan ang gugma sa aton asawa? Why naton experiencehan ang gugma sa aton mga anak? Why naton experiencehan ang gugma sa aton mga ginikanan? Amo nang ang Biblia nagambal sa nag-abot na ta kang Kristo Jesus, gi-change sa Dios ang aton panglantaw. Kita nga dili kamao magigugma, right now tudluan ka sa Dios sa pagigugma. That is talking about a harmonious gathering. Amen ba? Amen. Pakpakan na ito ng Diyos. And the third arrangement within this verse, ang word in my name. Diba? Si Christ nagingon, well, 2 or 3 gathered together in my name, meaning it is motivated with one desires and motive. Kagamo ni ang aton goal sa sininga church. Whatever Bible study, visitations, whatever prayer meeting, Sunday worship, let us receive a one goal and one motive and one desire is to lift up the name of Jesus. Kay balikon akon, why iban nga ngalan nga giplastar ang Dios nga mahimaya siya kundili ang ngalan lang ni Kristo Jesus. Amen ba? And that is what the word in my name. Amen? It is the name of Jesus. Lantawa lang, ang prayer nga gitudlo sa ato ni Kristo Jesus. Siling pa niya, pangayo kamo sa amay sa bisan unsa nga butang, pinagi sa akon ngalan. Kay kini ihatag niya sa inyo. Meaning, the name of Jesus Christ. Sa diha nga migawas na si Juan kag si Pedro dito sa templo, mga alas 3 sa hapon, may ara usaka gitawag lupog nga nagpakilimos dito sa ila. Amen. Kay usahay kini manggod ang mga Kristohanon, labi na panahon sa Domingo, matahom ang porma. Amen. Pero usahay way kwarta.
ang porma lang nagayo. Amo po to ang usa ka kitawag paralytic, ang paralyzed ka nagpakilimon sa simbahan. Di ba? Siguro nasalaan niya si Juan kasi Pedro kay maabi ang porma. So silang siya limos, nga na si Pedro nagingon, silver and gold have I not. What I have given to you, rise up in the name of Jesus. Kaya ang Kristohanon, may maging mo porma ang Kristohanon, oy. Yan na, lantabla na yung papurmaw ng Kristohanon, lupig pa mga abogado. Pero walay kwarta. Lingab lang yung tapat, papurmaon pa imo nga. Di ba? So ako nagto, that is the name of Jesus. Amen ba? And then, the fourth arrangement and order sa sining verse, I am in the midst of them, which is the promise of His manifested presence. Amen ba? It is the promise of His manifested presence. What is the different word between the word existence and the word manifested? Siling pa ni Kristo Jesus, I am in the midst of them. Musiling ka gani existence, ara siya. Amen ba? Ang Diyos naton, He is almost presence. Kaya ang Biblia naghambal, ang attribute sa Diyos kung lantaw naton ang Biblia, ang yabitaw kinaiyahan, He is the omnipresence God. Di ba? He is the omnipresence God. Ang Diyos naton, anaa siya sa tanan dapit. Dili ta mo ingon nga ang Diyos diri lang. Ang Diyos naton, ang yapod presensya at the same time adto pod sa Amerika, adto pod sa Manila, adto pod sa inyong balay, ari diri sa gitawag sa simbahan, because waay dapit nga wala ang presensya sa Dios. Let's say for example lang, kung adto ka sa sabungan, ayaw pag-ingon nga wala dito ang Dios, still God's presence is there. Pero ang ikaduwa nga word, ang word nga manifest. Ara ang iya presensya, pero dili siya makamanifest. Naman, nga di siya ka-manifest, hindi man ngalan ang iyang gisgutan. Amen ba? Amen. Kinsa may gisgutan? High school. Pero kita, nga ang Diyos, although ga-exist siya, at the same time, ga-manifest siya, kaya nga, ang iya man ngalan ang atong gisimba. Kuha ninyo? So the different word between existence and manifestations. Kag pag-state sa Dios, I am in the midst of them. Meaning, this is what the promise of His manifested presence. Gusto sa Dios nga siya manginlabot sa kabuhi na to. Let's say, for example lang, ara ka mo diha, nag-exist ka mo. Amen ba? Pero, kung manginlabot na ka mo, that is talking about manifest. So what we need, the divine manifestations of Christ's presence sa aton pamilya. Amen. Ang presensya sa Dios is present. Ara na siya. Ayaw gid pag-ingon nga wala ang presensya sa Dios diya sa inyong balay. Amen ba? Kaya nga man, ang Psalm 139, kung baliko naton pagbasa, sugdo naton sa verse 1, lantaw naton ang Salmo sa 139, this is talking about the omnipresent God. Ingon pa diri sa Psalms, ipaklik naton sa kang Chubby Boy, ang Salmo 139, start sa verse 1. Amo ning gi-state ni David sa sining part, as part sa attribute sa Ginoo. Siling pa niya, Ginoo, gisusi mo ako og nakaila kagayod ka nako. Nasayod ka sa tanan kong gibuhat. Nasayod ka sa akong giunahuna bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay. Naibalo ka sa tanan kong buhaton, bisan sa dili pa ako mosulti o Ginoo. Nasayod ka ng daan sa akong isulti. Anaka, libot ka nako sa bisang diing dapit.
Gipanalipdan mo ako sa imong gahom. Kahibulungan ang imong kahibalo may tungod kanako ug dili ko kini matungkad. Asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Kung musaka ako sa langit, atuwa ka didto. Kung muhigda ako didto sa kalibutan sa mga patay, atuwa ka usab didto. Kung mulupad ako ngadto sa silangan o mupuyo sa kinayuang dapit sa kasadpan, atuwa ka didto aron pagtultul kanako. So meaning, walay dapit sa sini nga kalibutan nga wala ang presensya sa Dios. Bisan sa inyo panimalay. Amo gani na ngang tao, ini kamatay na niya, nga hukman sa Dios, nga nung walay buhat niya nga matago sa Dios, kaya nga ara ang presensya sa Dios. Nagtuo ka mo kung nakaiskapo ka mo sa Dios, walay. Nga ara ang iya presensya. Sa aton panimalay, ara ang presensya sa Dios, pero hindi lang siya makamanifest. Nga hindi siya ka-manifest, kaya nga man, siguro hindi siya welcome sa inyo nga gathering. Amen? Sa inyo siguro pamilya, lain ang inyong pirmi ginahisgutan. Amo na nga ginudili siya ka-manifest. Although ara siya, pero dili siya manginlabot sa inyo. Amo na ang reason nga perte kagubot sa inyo panimalay, kaya nga hindi makamanifest ang Diyos. So what we need is God manifested presence. Para nga makamanifest ang Ginoo sa aton panimalay, hisgutan naton pirmi ang parte sa Diyos. Ang Ginoo, yes of course, may ara ta gitawag joy sa kabuhi. Dili manginlabot ang Dios sa aton kung kita mismo dili sa Dios. Amen ba? Mo gani na nga mutudlo ta dire, let's say sa aton pamilya, sa pamilya nila ni Brad Julie, sa pamilya nila ni Sister Bibing, sila ni Sister Antonia, sila ni Nung Nonoy. I-practice naton ang family devotional, let's say sa ila pamilya ni Brad Dudong. Kaya ang family devotional, tandaan naton, amo na ang tuod nga simbahan, nag-start sa pamilya naton. Ang Diyos makamanifest siya, kaya nga nagisgot man ta parte sa Diyos. Kaya ang problema manggod sa aton panimalay, kung ara na ta sa aton panimalay, lain ang sharing naton sa aton pamilya. Let us change the topic and the subject of our family. Dad-o naton ang parte sa Diyos. Kaya nga, ang manifested presence ni Kristo Jesus, ara sa inyo panimalay. Pakpakan na ito ng Diyos. For example lang, sa aton karong panahon, ako, giwali ko gina sa simbahan. Amo ni nagakatabo. Endangered species na, meaning laka ka na lang kakita, nga ang pamilya magdungan og kaon. Amen. Sa inyo, Brad Julie, magdungan ka mo kaon, Brad? Sahay lang. Amo ng problema na. Amo ng problema. Nga ngaway unity sa aton balay. Nga ngaway ang presensya sa Dios sa aton balay. Una, dira sa pagpangaon, amo ng reflection. Amen. Bisan anuman ang inyong sudan, ang nami ang pagdungan sa kaon. Dira sa pagdungan sa kaon, dira nimo mahisgutan ang Dios nga inyong gialagaran. Amen. Abi mo lang, sa balay, dungan gyud kaon. Amen. Amo nang nadula karon. Maingon ang anak, mukaon lang dayon. Ibutang pinggan, dayon talikod. Pag-abot na po sa usa ka anak, mukaon po dayon. Ang una nga makuha dira, gawas sa inyo nga gitawag closeness sa relationship. Ang makuha po diya, alkansi ang maulahi. Nga na.
May lang ang mauna, gamay kaon. Oh. Nagmaoy maganito si Sanay nga way gisalina. Amen. So ini daghan ta may matudlo dire. Amat-amat lang. Kay ini nga akong mga gitudlo sa inyo, amo po ning gitudlo dito sa Kabak. Muna nga dito sa Kabak. Pag-abot na sa alas 7 sa gabi, imo na madunggan ang tubag-tubag nga kanta. May nagkanta dire, may nagkanta sa likod, may nagkanta sa tubang. Before sila maglantaw sa TV. Pag mata na po sa kaagahon, antes na sila mga pikang manglakaw, may devotional anay. Ako kahibalo, although ang iban sa inyo may simbahan, pero why ninyo nigi-practice? Daghan mga pastor nag-istar sa balay, nahibulong sila nga may family devotional. Ang iban graduate pa sa Bible School, 4 years, 5 years. Pero without knowing and know-how sa sini nga gitawag pagtudlo sa Dios. Because ang kanindot nga treasure sa kalibutan ang pamilya. Amen. Amo nang nadula karon nga ang pamilya mag-uban sa pagpangamon. Amen ba? Magabarog tali, tas continue sa sini nga topic. Mubola ni siya nga verse, pero perti kalapad sa scope niya. Perti kalawom sa iya nga gitawag interpretasyon. Mabito na nga baliko na kon. This is only one verse, pero maabot ta sini usa ka buwan. Mga importante ni nga butang nga tuntunan. Amen. Kay nga man, sa pagsimba naton karon, ang giisgutan naton ang ngalan nga Hesus na mati ta sa pulong sa Dios. Pero gabay pa, ayaw pag-ibilin si Hesus sa simbahan. Ay na mo katapad, ayaw ibilin si Hesus sa simbahan. Ay ninyo ipag-ibilin. Kamu ingon na po kamo pagka-Domingo, Lord, kamusta Lord? Nakita na po ta Lord. No. Dad-a si Jesus sa inyo balay. Dad-a siya. Kag siguro mga June, after sa anniversary, matudlo na ko ni sa inyo sa tisok na pagkatudlo ang family devotional. Shadow ni ka takom ang quality, ang closeness, ang unity, ang harmony, amuning maani nato. Amen. Labi na ang bana, ang asawa, maghinulatay sila sa pagkaon sa lamisa. Amen. Nablang hambal na konfirmi sa kasal. Kasagaran yun, mga asawa, perti kamaro ni. Nga nabito na nga dito sa kang sisa. Sa dig, sige na kugling ko dito. Wagi ko kakita lalaki nga may nagpaibot sa ngipon. Akong gipangutana, Dok. Nga nung laban magyud babae ang magpahingo, Dok. Ingon siya, sipat maguning babae. Mataw lang yung mga asawa. Nga na. Kunway ang bana mo, kaon ni todo. Kaon ni magbusog yun ni pagayo. Pag-abot sa bana, paluya-luya dayon ni siya. Kakaon ka na, day? Wala palagi. Pero wa na. Ang tiyan do, kairo ka na sa kuto. Di ka maronis mga ingana pa siya. Wa pa ko kakaon. Ingana. Yung na ba na mga on taliwat? Oh, sige, pero wa na. Ingana. Musilin na din ang bana, kaluoy lagi ni mo day, kagamay ni mo kaon. Pero ay siya kay balawa na, nagdira na. Nga na. Amo na nga, takom, that is part na dwell sa family. Tahom na kung ara ka mo sa lamisa. Kaya dira magud sa lamisa, dira ka makahatag instructions, dira ka makamotivate sa imo mga anak, dira nimo i-encourage ang imo bana o asawa, kag dira nimo sila sugiran sa imo nabatian diri sa simbahan. Amen. Daghan ko may mga gitudlo
about sa family sa kabak. Amen. Let's say, ang bana nimo way pa na-convert, di ba? Nga na, mangayo ka sa Ginoo kaalam. Kaya nga, ang nami sa pamilya, arang harmonious nga panagpuyo. Di maginakalikyan, nga ang bana di mukamang. Mukamang start, panimbaan ay, ang imo motibo, insakto para sa iya. Di ba? Why hilabot, panimbaan ay. Meaning, ikaw nga asawa, be wise ka. Nga na. Di ba? Bana po dabi ka, ang asawa ni mo ay nagsimba, o makita, pagatag ni mo sa sweldo, mo ana maging ang asawa, manimbataan ay. Dito na ako naihatag sa simbahan, disado ka taho. Kaya ang imo desire, para mapod sa inyong pag-alagad. How blessed kung ang pamilya nagkayusas pag-alagad. Kaya mga asawa, pirti kay ni katanda kung tig-sweldo na. Grabe kayo ni sila katanda. Malipato ni sila sa ibang area, pero sa sweldo makamanda ni sila. Pag hapit ng sweldo, sweldo na. Why na pagkagabi why na ginatrapo-trapuhan na ang bana. Ginatimplahan na sa gatas. Yan na dayon ginakuha na ginagagagaga. Yan na lalabyo ga. Pero kung makuha na ganing sweldo, amo na nga kita pod nga bana, manginwais ta. Antes ihatag manimbanay ta. Amo na akong kondisyon, hindi ko na ihatag kundi ka magupod simba. At idugay sinabupod gina siya. Di ba? Kung nasawa po ka, kumukamang ng imong bana, nga murag do kawatan na ini kagabi, simbanay. Di ba? Siyado kataho. Yana, papakan na to ng Ginoo. Amen? Hallelujah. Kaya nga, parte ni sa aton pag-alagad sa Diyos. Amen ba? Amo nang aton pag-alagad. Abi nyo lang, ining aton karuntunan, in reality sa aton pud panimalay. Nga how to bring God's presence in our home. Because the family that prays together, stays together. Ang importante ang pamilya. Kag amo na diri ang dadon po naton ang pamilya nga gipangita sa Dios. Talagsa ka na lang kakita karon simbahan nga pamilya nga nag-alagad sa Ginoo. Amen. Sahay ang ara sa simbahan ang mga anak lang, ang asawa lang, yes of course, ang bana lang, pero the best kung pamilya ka mo. Dira na mag-start sa lamisa. Dira po nimo ma-instruksyonan ang imong mga anak sa trabaho. Di ba? Kami sa una, gagmay pa kami, may mga assignments gyud ang matag-isa sa amon. Kaya 8 man kami kabuok, mabitan nga sulti na kon, 8 kami kabuok. Sa elementary, ara kami tanan, grade 6, grade 5, grade 4, grade 3, grade 2, grade 1. Itagsara man katuig mo nagwat. Ang grade 6, grade 5, grade 4, grade 3, tanan ato kami. Pero nabahig kami sa instruction. Kaya nga, ang amon pod mga ginikanan, gusto nila nga ang kaon dungan yun. Nga that is biblical. Nindot kung magdungan. Bisan ano kagamay sa sudan, malipayon ka mo. Di ba? Pero, kung di magdungan, may lang makauna. Nga, labaw sa tanan, ang pagdungan, antes ka mo mangaon, may pagpasalamat. Lord, salamat sa sini nga pagkaon, pero kung di magkadungan, di ka kasiguro, base pagabot dito, hungit dahil nagdiritso. Yan na. May Kristohanon, nga grabe naging sa kadugutom. Hungit dahil diritso. May ang people nga nagsiling, Brad, way ka pa kapangamuyo. Di rin na lang diyan po at sa ngalan ni Jesus. Amen. Di rin na lang sa tutunlan, di pangamuyuan. Sa ngalan ni Jesus. Yan. Di ba? Okay. Mga pares na tagduwa-duwa. Mga muyo tadya sa Ginoo. Atong mga muyuan. Hallelujah.